Anyways guys, so meron tayo ditong given tapos solve natin siya. Double integral na. So ito may trig na nakasali. So ngayon, dapat familiar ka nga sa unit circle. Like ano ba yung pi over 2? No? Saan ba yung makikita? Ano ba yung magiging value niya pag cosine, pag sine? Ang ganun. Pero paliwanag natin sa isa. So kunin natin yung inner muna. So yung inner meron tayong dy. So ibig sabihin magkakaroon tayo ng integral ng x cosine y dy from 0 to pi over 2. So ngayon, dahil naka-dy to, i-treat lang natin yung x as constant. So, di ba pag nag-integrate tayo ng trig, kapag sine and cosine, sabi ko dati, gawa ka lang ng sine x or sine y, pin natin y, or ano man, cosine y, negative sine y, tsaka negative cosine y. Then kapag integrate, counterclockwise yung rotate. So, ibig sabihin, pag integrate natin tong cosine y, magiging sine y siya. Sundan yan. Nagets ba yan? So, magkakaroon tayo dito ng x sine y tapos i-evaluate natin to from pi over 2 o 0 to pi over 2. So, ito guys, no? Sabig sabihin, copy mo lang yung x, then palitan mo ng, pwede mo ito ganito yung katulad kanina, kumbaga constant to, diba sabi natin? So, pwede mo siya ilabas, ganyan, para hindi ka mahirapan mag-evaluate na ito. Pa-factor out mo na siya kagad. So, magkakaroon ka dito ng sine, yung y natin magiging pi over 2. Tapos minus, kung lalagyan mo to ng 0, magiging sine 0 siya. So ngayon dahil meron ka ditong trig, tsaka radians na ganyan, at familiar ka sa unit circle. So sa unit circle natin, di ba meron tayo na ito? So kung ito is 1, 0, ito yung 0 degrees natin. Tapos ito yung 90. Yung 90 kasi is pi over 2 yan eh. Ito equal to sa pi over 2. Then yung ordered pair naman nito is 0, 1. Dito naman sa part ng 0 natin, ang ordered pair naman nito is 1, 0, diba? Gets ba yan? And sabi natin, ito yung magiging cosine. Ito yung magiging sine. So, maraming kailangan aralin kung may mga ganito. Pero dapat, master mo yung mga ganito. Pero kaya naman natin ituro yun eh. Kasi, para mas malinaw. O ngayon, alam na natin yun. So, magkakaroon tayo dito ng x. Tapos, yung sine pi over 2 natin, diba, magiging 1 yun. Magiging 1 minus yung sine 0 natin. Kung ito yung 0 natin, ito yung magiging cosine, ito yung magiging sine. So, ibig sabihin yung sine 0 is 0 pa rin. Sundan? Gets ba yun? Uy. So, ngayon yung 1 minus 0 magiging x times 1 or magiging x. Diba? So, galing dito, pwede mo na siya integrate para sa outer. So, yung outer natin, that is integral ng x dx from 0 to 2. Ano yan? Negative pa din. Alin negative? Alin negative? So, pag pinarroll natin to, may negative 0 ba?
Wala namang negative 0. 0 pa rin yun. So, magkakaroon tayo dito ng pag in-integrate, magiging x squared over 2 from 0 to 2. Then, ayun na. Pwede mo na siya masugutan. So, yung upper muna. So, magkakaroon tayo ng 2 squared over 2 minus yung lower mo, which is 0 naman to. So, 0 over 0 squared is 0 over 2 magiging 0 yan. So, ito magiging 4 over 2 which is magiging 2. Ganun siya ginagawa. Sundan. So, ibig sabihin guys, if ever nawala ng boses, aralin nyo to, mga tricks. Dito makikita yan. So, yun. Meron tayong given na ito. X sin y dx dy. Double integral. So, kunin natin yung inner muna. So, yung inner, that is integral ng x sin y dx from 0 to 3. So, ibig sabihin, i-treat natin yung sin y na constant lang, no? So, bali ang gagawin natin, guys, labas lang natin yung sin y kung gusto mo. Pero, pwede na siya actually kahit hindi. Pero, nakadepende sa'yo. Pero, kung i-treat natin siya ng constant, hindi gawin natin siyang sin y muna sa labas. Then, itong x yung i-gagawin natin. Integrate natin siya sa dx. So, maging x squared over 2. Parang direkta na siya. Hindi katulad ganina. So, tsaka mo ito i-evaluate sa x equals 0 tsaka x equals 3. Hindi ko na po na-i-gets niya, pero mas madali kung ganito. Kumbaga, substitute mo na lang upper tsaka lower. So, magkakaroon tayo ng sin y ng upper. Meron tayong 3. 3 squared dyan over 2. Minus yung lower naman. So, dahil 0 yun. So, 0 squared. Magiging 0 pa rin. So, ayan. Pwede na ma-simplify yan. Ano ba yung 3 squared over 2? So, that is magiging 9 over 2, diba? So, magkakaroon tayo ng sin y. Tapos, ito magiging 9 halves. So, ngayon, yung 9 halves sin y, pwede may labas to dito. O unahin siya. Or magkakaroon na tayo ng outer. Diretso na natin. Ito yung gagamitin. So, integral ng 9 halves sin y dy. Tapos, from 0 to pi over 2. Guess ba yun? So, dahil meron tayong constant na 9 halves, pwede natin ilabas para mas madali. Integral ng sin y dy from 0 to pi over 2. Yan. So, pwede man siya i-integrate. Doon nakalagay na natin kanina yung pag-integrate ng sin cosine. Tapos yung value ng pi over 2. So, ito yan. So, pag in-integrate natin to, magkakaroon tayo ng 9 halves. Tapos, yung sin y magiging negative cosine siya, no? So, magiging negative cosine y. Tapos, from 0 to pi over 2. Ayun na. Pwede mo na ilagay.
So, ngayon, kung meron ka na nito, upper tsaka lower naman. So, yung cosine pi over 2 natin, that's magiging 0, di ba? Nakuha nyo. So, bali magiging ganting kakalabasan. So, magkakaroon tayo ng 9/2. Tapos meron tayong negative cosine ng pi over 2 yung upper muna. Then minus yung cosine ng 0 naman. Pero itong minus guys, part to ng formula, no? So kulang pa to ng negative para sa cosine natin. Nagets nyo ako? Kasi itong minus na to, part to ng sa upper minus sa lower natin. So ibig sabihin, ito, dapat may minus pa siya dito kasi negative cosine way to eh. Katulad ng ginagawa natin katulad sa sa quadratic formula, yung formula na may minus, then magpa-plug ka ng variable, yung value na negative din. So dahil yung given natin is negative cosine siya, so dapat meron tong negative dito. Sana gets. So bali ito magiging 9/2. Tapos negative cosine pi over 2. Negative times negative magiging positive, di ba? Oh, may ganito na siya dapat. So ngayon, sabi natin, kung meron tayong pi over 2 na cosine, ay, nilagay ko pa yung pi over 2. Direkta na natin. So yung negative cosine pi over 2 natin guys, or yung cosine pi over 2 natin, that is magiging 0, di ba? Cosine, di ba cosine pi over 2? So ano ba yung cosine pi over 2? Diba 0 siya? Then, sa kabila naman, plus yung cosine 0 natin. So, kung ito yung 0 natin, yung cosine natin is 1. So, plus 1. Wherein, yung 0 plus 1 magiging 1. So, 9/2 times 1. Tapos may 9/2. Hindi ko alam kung na-gets nyo kasi yung iba, pwedeng iba yung process pero same pa rin yung magiging answer. Basta yung yung format, inner muna, then integrate mo yan, then outer na.